na itama natin yung pagkakamali ng iba. Huwag na nating ipagpatuloy yung pang-aabuso ng mga nagdaan. Hindi na lang siya magugulat. Maalala nyo, siguro naririnig nyo na rin yung chismis na ito. Alam nyo bang mayroon ng farm sa City Hall? Ang diskwento ay pwede siyang habulin ng pamahalaan kapag nagpalit ng gobyerno. Ang ating pinuno sa assessment. Wala ko ibang direktiba. Napaka-simple lang. Tasahin ng tama. Walang labis o pagmamalabis na dapat gawin sa taxpayer. At the same manner, hindi naman po pwedeng kulang. Kung siguro marami naman dito sa inyo, partikular na sa pagpapatakbo ng gobyerno, ang bawat local government o ang buhay nakasalalay sa assessment. Sila ang pinakamalaki nating aasahan upang patuloy na tumakbo ang pamahalaan. Kaya maraming individual nung araw, pinakikialaman sila. For some reason, I don't know. But definitely, it's for personal gain at the expense of the employees, at the expense of our people. So that's why I'm looking on it every single day with regard to the efficiency of the Department of Assessment. Dahil pag dyan po, mali ang umpisa, mali na ang katapusan. Kaya bagay na binilin ko kay Attorney Chris Fernandez na itama natin yung pagkakamali ng iba. Huwag na nating ipagpatuloy yung pang-aabuso ng mga nagdaan. We have to move forward, we have to correct it and start it right. And I hope they will continue that journey so that our city will not suffer after 5 years of persistent and consistent and diligent assessment of every real property in the city of Manila. Now, para sa ating mga empleyado na nandito, now we're using technology. Yes, we are using artificial intelligence as part of the assessment processes. We will adopt the technology, and we will continue to adopt the technology so that discretion naturally will die. At the same manner, our taxpayer, hindi na lang siya magugulat. Maalala nyo, siguro naririnig nyo na rin yung chismis na ito na a taxpayer will be assessed in the office at sasabihin, ma'am, ang assessment nyo po 100 piso. Sasabihin ng taxpayer, ang mahal naman. Huwag kang mag-alala, ma'am. Gusto mo ba ng discount? Gusto mo 50% discount. Eh siyempre matutuwa ang taxpayer. Sasang-ayon ba yung taxpayer? Eh, a normal recourse, of course, sasang-ayon. Dahil makakadiskwento siya. Biglang sasabihin nung tirador, oh, naka-discount ka ma'am ng 50 pesos o 50%. Oh, pero hati tayo. Eh, gusto pa rin yun ng taxpayer. Bakit? Naka-diskwento siya ng 25 eh. Ang toss gas lang niya, 25. Oh, day 75 lang ang total na binayaran niya. So sa mata ng taxpayer, mukha siya nakadiskwento. Pero kay Eddie, maliwanag pa ang sikat ng araw, may 25 siya. Now, ano ang ending
the city suffered 50%. And that thing will continue. Nako, malulugmok talaga tayo. Pero yung taxpayer, ang hindi niya naintindihan, yung binigay sa kanyang diskwento ay pwede siyang habulin ng pamahalaan kapag nagpalit ng gobyerno. Alam naman natin, every now and then, nagpapalit ang gobyerno. So that's why, kung makikita ninyo, the first ordinance na pinapapasa ko sa Konseho ng Maynila is tax amnesty. Why? Para bigyan ng pagkakataon ang nagbabayad ng buwis na wag na siyang patuloy na malagay sa alanganin. Bayaran niya ng tama yung principal at wala na siyang penalty at naitama na natin. Kapag naitama natin, ano ang epekto sa 2026? If she and he or any John Doe and Mary who paid taxes less from what is naturally normal na babayar, next year, 100% na yung babayaran niya nang walang mabigat pang additional expenses. So that's why I'm hoping that the city assessment office will just do their job. Wala naman akong ibang hiningi. Tasahin nyo ng tasahin ng normal. At kung kayo'y halimbawa may alam sa top 500, alam nyo bang mayroon ng farm sa City Hall? Alam niyo yung ibig sabihin ng farm? Ano meron sa farm? Baka. Anong ginagawa sa baka? Taon-taon. That's why I open the gate of healing. I open the gate of correcting things. Tax amnesty. So that there will be no discretion. There is no more top 500 to be listed for Eddie and Patty. No more. I will not tolerate it. Why? At the end of the day, lahat ng tatasahin nila pupunta sa treasury. Lahat ng pupunta sa treasury, pangtutustos natin sa ating mga gastusin. Sweldo, kuryente, internet, tubig, paracetamol, lahat ng klase ng uri na serbisyo. Diyan po mapupunta yan. Yan ang purpose natin. I believe in you. To each and every one of you. I know why you join government service. You want to do public service. Always remind yourself the day that you entered into government service. Find that in your heart. Alam ko natabunan na yan ng mga alikabok. Natabunan na yung ating mga mata ng ulap. Kaya hindi na lumilinaw minsan ang ating pananaw. We need everyone's cooperation. We need to resuscitate. Ano bang word yun? Resuscitate. We need to do this because if not, mind you, we will suffer as a city government and as an employee. We will. We are always, every single week, pinagpapasalamat ko sa Diyos pag nakakaraos ang pananalapi natin. But I know it takes time to heal things. I know it takes time to correct. It takes time to correct things. But I want you to be with me. Samahan ninyo. Hindi naman para sa akin ito. Para to sa 1.9 million Manileños. They deserve better things from their government. Ako naman, itong linggon to, Lunes, another sunny day, the sun is shining in the capital of the country. Then let's spread love and respect to one another. Paggalang, pagmamalasakitan,
sa bawat empleyado. And I wish that this week will be another week of productive week para sa ating kanya-kanyang field of undertakings. So mag-iingat kayo, mahal na mahal namin kayo, at kailangan ko kayo to deliver what we promise to our people, which is plain and simple public service. Mag-iingat kayo, maging makabuluhan, ligtas at malusog ang linggong ito sa bawat isa sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you.